Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang mukha ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 15, talata 1 hanggang 2 at talata 10 hanggang 14. Ang pinag-uusapan sa mabuting balitang ito ay patungkol sa kalinisang panlabas at kung ano ba ang totoong nagpaparumi sa mga tao. May isang pangyayari at tagpo sa mabuting balitang ito kung saan ang ilang Pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan na galing pa sa Jerusalem ay nagtatanong, bakit daw nilalabag ng mga alagad ng Panginoon ang katuroang minana pa sa mga ninuno? Sapagkat ang mga alagad ay kumakain ng hindi muna naguhugas ng kamay ayon sa kautusan. At binigyan diin ng ating Panginoong Jesucristo na ang totoong nagpaparumi sa tao ay hindi kung ano ang nanggagaling sa labas. Ngunit ang totoong nakapagpaparumi sa tao ay ang lumalabas sa bibig ng tao. Hindi ang pumapasok ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos ay kung ano ang nanggagaling sa kanyang puso. At kung titignan natin, lahat ng maruruming kasalanan ay nanggaling sa puso at kalooban ng tao. Ang nangangalunya ay sapagkat nagnasa muna siya sa kanyang puso na makiapid. Ang nais manakit sapagkat sa puso niya ay ilang libong ulit niya nang sinaktan ng taong nais niyang saktan. Ang kasinungalingan, ang kapalaluan, ang karahasan. Ang mga kasalanang ito ay namamahay muna sa puso ng tao. Bago ito maisagawa ng kanilang bibig, kamay o katawan. Ang mga Pariseyo, sila ay totoong mga taong naisipakitang sila ay malinis sa harapan ng madla. Bawat numero ng kautusan ay kanilang ginaganap upang lumikha ng isang napakaganda at napakalinis na imahe sa harapan ng mga tao. Ngunit nababasa ng Panginoong Jesucristo ang totoong laman ng kanilang puso. Sinabi pa nga ng Panginoong Jesucristo sa mga Pariseyo sa isang bahagi ng mabuting balita na sila ay parang mga puting-puting nityo, ngunit punong-puno naman ng mga buto ng mga patay na tao sa kanilang kalooban. Ibig sabihin, punong-puno ng kabulukan. Kaya nga ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, mabuti ang kautusan na linisin ang panglabas. Ngunit mabuti rin o mas higit pang mabuti na linisin muna ang nasa loob. Napakagandang salita nito sapagkat sa salitang Pilipino, ang conversion ay pagbabalik loob. Ang pagbabalik loob ay muling isauli ang puso, ang kalooban ng tao sa Diyos. Ipanumbalik ang ugnayan. Ngunit upang ipanumbalik ang ugnayan sa Diyos, kailangan muna ng taong linisin ang kanyang kalooban. Humingi ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga ang ating Panginoong Jesucristo ay nagsasalita ng katotohanan. Sinabi niya sa mga Pariseyo na hindi maaaring akayin ng bulag ang kapwa bulag. Pareha silang mauhulog sa bangin. At ano ba ang nagpapabulag sa isang tao tulad ng Pariseyo? Ang kabulagan ay kapag ayaw tignan ng isang tao ang kanyang karumihan, kamalian at kasalanan sa harapan ng Diyos. Sa madaling salita, ayaw niyang tanggapin, ayaw niyang aminin. Ang isang taong totoong nakakakita
ay hinahawakan sa kanyang mga kamay anuman ang kanyang kahinaan, anuman ang kanyang kamalian, anuman ang kanyang kasalanan. At ito ay hinihingi ng tawad sa Panginoon. At sa ganung paraan, siya ay tatanggap ng habag at pag-ibig mula sa Diyos. At ito ang totoong taong nakakakita, sapagkat ang mata ng kanyang puso ay nalinisan na. Kaya nga binibigyan diin sa mabuting balitang ito. Bago natin pag-usapan ang kalinisang panglabas, pag-usapan muna natin ang kalinisan ng puso sa harapan ng Diyos. At walang ibang makakapaglinis nito kundi ang pag-ibig at kapatawaran ng Panginoong Hesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.